Hello guys, may ayusin tayo ngayon na TV. Ang problema dito guys, matagal siya mag-on. Aabot pa ng mga 10 minutes to 15 minutes bago siya magbukas. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo ano talaga yung problema nito. Yan, i-on natin guys, nakasaksak na yung power niya. Ayan, i-on natin. Ayan, wala siyang response. Kumbaga pinapainit mo na niya yung kapasitor o yung power IC niya bago magbukas. Dinala na daw to sa shop, pinaayos na daw to, pero ganun pa rin. Tapos nag-off siya, ayan. Pagbukas, tapos nag-off agad yun. Tsaka nag-flickering yung screen niya. Ayan. Tapos yung sa side dito, nag-weave yung gilid niya. Ayan. Tapos yung screen niya, nag-blink, nag-off. So ngayon guys, bubuksan natin to. Titingnan natin kung anong problema nito. Kung kaya natin ayusin. Kasi dinala na daw to sa shop. Minsan, tuloy-tuloy siya. Aabot siya ng 30 minutes yung gamit. Tapos na-off. Ngayon, pagbalik dito sa kanila, tapos katagalan, yun, ganito na yung nangyari guys. Palagi na siyang nag-off. Tapos meron na siyang nag-weave na yung gilid ng screen niya at saka nag-blink. Ayan guys. Ngayon guys, bubuksan ko to at titingnan natin kung anong sira nito, kung kaya pa natin ayusin. Tara. Discharge ko muna yung kapasitor niya. Itong malaking kapasitor. So ang unang i-check ko dito, itong main kapasitor niya, itong power kapasitor. Tatanggalin ko muna to, i-check ko kung okay yung reading niya. Baka mamaya may problema na to. So ito yung kapasitor niya guys. Yung rating pala nito guys, 450 volts, 150 UF. So dito yung nakalagay guys. Dito yung nakalagay. Tutestira natin guys kung okay ba o hindi na. Yung tester natin guys, isit natin sa times 10.
Yan. Yan, may palo siya. Ayun, balik rin natin. So, ano? So, may problema na to guys. Ito. Pero hindi pa siya bloated. Yan, nakita niyo. Yung resistance niya may problema na. Hindi na siya, kailangan natin palitan to. Meron din ako ditong isa, same putis niya. Kaya, try natin to kung gagamit. Wala. Effective na rin to. Bloated na rin yung con guys. Ano? Meron na siyang tama yung isa. So mayroon ako dito isa pa na spare. Ito. Kaso ito, kung lang to, mababa yung kanito. Voltage nito. Yung voltage niya 400 volts. Tapos 100 UF. Yung dati, yung nakalagay dito dati guys, ang yung nakalagay dito, ang itong tinanggal natin 450 volts. Tapos 150 UF. Yan. 450 volts tapos 150 UF. Ito yung tinanggal natin. Pag titingnan mo guys, wala talagang parang sira o good siya kasi hindi siya bloated. Ano. Okay naman yung pagtitingnan mo, okay naman. Pero yung reading niya, may problema yung reading na. So ito, pwede rin natin itong ilagay guys. Itong kahit mababa siya, pwede natin itong ilagay. Testero natin. Yan. Nakikita nyo guys. Okay siya. Ayan, okay. So ito guys, okay to. Good to. So ito yung ilalagay natin. So kung ganun pa rin yung problema, napalitan na natin dito. Titingnan natin yung ibang kapasitor. Baka mayroon din problema. Kasi pag ganyan kasi guys na matagal magbukas, nadidelay yung pag-on niya. Tapos mayroong nag-wave yung screen. Dito lang yan sa kapasitor. Sa mga kapasitor lang yan. Kasi mababa yung voltahe o sobra yung voltahe na pumasok doon sa secondary niya. So ngayon guys, ilalagay ko lang to. Sabi mo yung chicken. Hindi sa ibig natin. Dito
Yun na, yun natin yung TV. Branded ka dyan. Yung basic. Sa ngayon. Or 2, 6, 7, 0, 0, 0, 7. Yan guys, okay na to guys. Hindi na nag-blink yung screen niya at saka yung sa gilid ng screen. Kanina kasi mayroong nagwi-wave na kulay itim. Ngayon wala na. At saka hindi na siya ngayon nag-off, hindi na siya nag-restart. So, pero obserbaran ko muna to guys, mga isang oras kung tuloy-tuloy na. Pero palagay ko okay na to. Yun lang yung problema kanila, yung kapasitor na malaking kapasitor. Yun lang yung pinalit natin. Yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-click mo na yung subscribe button para updated ka sa sunod ng mga videos na aking i-upload. Maraming salamat ulit sa inyong panonood.